Sa gilid ng kabundukan, sa baryong napalilibutan ng mga aninong kahoy at ulap, doon matatagpuan si Lando, isang mag-uuling na halos kasing sinop ng gabi ang kulay ng balat, palibhas ay araw-araw nakalaro ang abo at usok. Hindi siya kilala sa kayamanan at karangalan. Ngunit sa maliit na barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yerot pawid, siya ay isang bayani, ama, tagapagtanggol, at ilaw ng kanyang anak na si Ligaya, na kasalukuyang nilalagnat at hindi makabangon sa banig. Simula nang mamatay ang kanyang asawa sa panganganak, mag-isang itinaguyod ni Lando ang kanyang anak. Tahimik man sa pananalita, ang puso niya ay laging puno ng malasakit. At sa araw na ito, sa ilalim ng papasok na tag-ulan, taglay niya ang isang panata. Kahit bawal na, papasukin ko. Para kay Ligaya. Bitbit ang kalawangin ngunit matalim na palakol at sako ng pag-asa, tinahak ni Lando ang makipot na daang palikuliko sa paanan ng gubat. Ang araw ay mababa, at ang langit ay may 5 ulap, na parang mga matang naninilip mula sa itaas. Alam niya ang babala, huwag kang lalampas sa punong may 3 katawan. Huwag mong gagalawin ang lupaing may punso. Iyon ang sabi ng matatanda, mga salita ng pag-iingat, ng takot, ng pamahiin. Ngunit sa oras ng kagipitan, nag-iiba ang timbang ng bawal. Ang kahoy ay pera, ang uling ay gamot, at ang perang iyon ay pag-asa. Para sa gamot ni Ligaya, para sa gatas, sa lugaw, sa buhay. At para sa isang ama, ang panganib ay wala sa kagubatan, kundi sa bahay na may anak na hindi na makabangon. Pagdating sa bungad ng kagubatan, tinanggal niya ang sombrerong pawid, yumuko, at naglagay ng isang maliit na inangit sa paanan ng puno. Patawad po, hindi ko po layuning gambalain kayo. Wala po akong balak manira. Hihingi lang po sana ako ng kaunting kahoy, sapat lang para makagawa ng uling. Para po sa anak ko. May sakit po siya. Lumipas ang oras. Malalim na ang kanyang narating sa loob ng gubat, masukal, katahimikan ang tanging kausap, at bawat yapak ay may kaluskos ng tanim at lihim. Sa paghila niya ng isang malaking troso, nadulas si Lando sa putik ang may takip na tuyong dahon, at nahulog sa isang maliit na hukay. Doon niya nakita ang kanyang pagkakamali. Isang punso. Pumutok ang gilid nito, nadurog sa bigat ng kanyang katawan. May mga batong may ukit, at mga bulaklak na maingat na nakaturo sa silangan. Gumuho ang isa sa mga panig nito, at sa kanyang puso, parang may bumigat ng husto. Diyos ko, bulong niya, nanginginig, agad na lumuhod sa tabi ng punso. Hindi ko po sinasadya, biglang umihip ang hangin, isang malamig at malupit na ihip na hindi galing sa panahon, kundi tila sa mismong bitukan ng gubat. Ang mga dahon sa itaas ay nanigas. Ang liwanag ay tila binawasan ng anino. Mula sa lilim ng balete, lumitaw ang isang nilalang, maliit, kulubot, ngunit ang presensya ay mabigat. Siya ay may balat na parang kahoy, at ang mga mata ay nagniningas na luntian. Sa kanyang balikat ay nakapulupot ang isang ahas na usok. Winasak mo ang tahanan ng isang duwende, anang tinig, malamig at matalim. Napaatras si Lando, nanginginig ang tuhod, mabilis na yumuko. Patawad po, sambit niya, halos paos sa kaba. Hindi ko po alam, nadulas lang po ako. Wala po akong balak sirain. Tahimik ang nilalang sa ilang sandali. Ang pangalan niya ay Urinay, at siya ang tagapangalaga ng bahaging ito ng kagubatan. Lahat ng pumapasok dito ay may dahilan. Anong sayo, Lando? Ang anak ko po, si Ligaya. May sakit po siya. Kailangan ko lang po ng kahoy. Puulingin ko lang po sana para makabili ng gamot. Wala na po akong ibang paraan. Patawad po ulit. Tumingin si Urinay sa punso, pagkatapos ay muli kay Lando. Marami na ang dumating dito para sa sarili nilang kasakiman. Ngunit kakaunti ang humihingi ng tawad. Lumapit siya, at sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang maliit na piraso ng uling, kumikislap sa gilid na tila may ginto sa loob. Makinig ka, mula ngayon, bawat sako ng uling na iyong gagawin ay magiging kayamanan, ginto, perlas, hiyas, ngunit lamang kung ang iyong hangarin ay tapat. Kapag ang puso mo'y nadungisan ng kasakiman, ang biyaya ay maglalaho. Iniabot niya ang isang piraso ng uling kay Lando, itim, karaniwan sa anyo, ngunit sa kanyang palad, ramdam niya ang bigat nito. Hindi dahil sa timbang, kundi sa kahulugan. Parang pinasan niya ang isang lihim na kakambal ng buhay at kapalaran. Ito ang iyong pagsubok, dagdag ni Urinay. Hindi ko ibinibigay ang kayamanan.
Iniaalok ko ang kabutihan. Sa iyo na ang pagpili. Tumango si Lando, at bagamat hindi lubos na nauunawaan ang lawak ng kanyang tinanggap, naroon ang kababaang loob sa kanyang tinig. Maraming salamat po, Anya, mahina ngunit buo. Hindi ko po ito sasayangin. Ngunit nang tumingin siyang muli sa paligid, wala na si Urinay. Walang yabag ng pag-alis, walang bakas ng presensya, tanging ang hangin, ang punso, at ang naglalagablab na damdamin sa kanyang dibdib ang naiwan. Hindi niya alam kung panaginip ang lahat, ngunit sa kanyang palad, nanatili ang uling na ibinigay ni Urinay, mainit pa ng bahagya, may bahid ng kakaibang alikabok na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Habang papalayo siya, tila binabantayan siya ng gubat, tahimik, ngunit buhay. Sa paglalakad niya pabalik, mahigpit niyang yakap ang sako ng uling. Wala siyang ideya kung anong mangyayari, ngunit ang kanyang panalangin ay simple. Kung totoo man po ito, sana sapat para sa anak ko. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang simpleng kaisipan ang tumimo sa kanyang puso. Ang tunay na kayamanan ay hindi hinahanap. Ito'y ibinubunga ng tamang layunin. Gabi na nang marating ni Lando ang kanilang barong-barong. Nilakaran niya ang masukal at maputik na daan, habang pasan sa balikat ang bagong gawa niyang sako ng uling, mainit-init pa mula sa pugon. Pagkapasok sa tahanan, dahan-dahan niyang ibinaba ang sako. Sa ilalim ng ilaw ng maliit na bumbilya, binuksan niya ito, at sa loob ay kumislap ang mga alahas, hindi basta palamuti, kundi mga kagamitang tila nililok ng mga engkanto. May gintong kwintas na may ukit ng punong kahoy, perlas na tila sumisid sa kailaliman ng diwa, at mga hiyas na parang inilabas mula sa apoy ng mga bituin. Napaluhod si Lando sa tabi ng sako. Hindi niya alam kung iiyak siya, tatawa, o mananalangin. Kaya't ang ginawa niya ay yumuko lamang, at ibinagsak ang noo sa sahig. Maraming salamat po, bulong niya. Hindi ko po ito hihingiin ulit, pero salamat sa pagkakataon. Ilang araw nang nilalagnat si Ligaya. Namumutla, hindi makakain, at tila palubog na ang kanyang paghinga. Ang kanyang banig ay basang-basa ng pawis, at ang kanyang tinig ay halos wala na. Hindi na sapat ang mga halamang gamot. Hindi na sapat ang dasal. Kaya kinabukasan, isinuot ni Lando ang lumang sapatos at itinapis ang kanyang lumang jacket. At bumaba ng bundok kasama ang anak, patungo sa bayan. Tahimik si Lando sa pila ng mga pasyente sa klinika. Bitbit niya si Ligaya sa kanyang mga bisig, nakabalot sa lumang kumot. Sa loob ng silid, malamig ang hangin, at may amoy na pinaghalong alkohol at gamot. Nang suriin ng doktor si Ligaya, sumimangot ito at nagtanong. Kailan pa ito nagsimula? Ilang araw na po, sagot ni Lando, halos pabulong. Maagap ka pa rin. Mabuti at dinala mo siya agad, sabi ng doktor, at iniabot ang reseta. May kasamang listahan ng gamot, bitamina, at kailangang pagkain. Naiuwi na niya si Ligaya matapos itong may pagamot sa klinika. Mahina pa rin, ngunit sa wakas ay may ginhawa na sa paghinga at unti-unti nang nakakakain. Iniwan niya ito sa pangangalaga ng isang matandang kapitbahay na kilala sa baryo, si Manang Teresa, na may mabuting loob at tahimik na bibig. Babalik rin po ako agad, paalala ni Lando habang isinusuot ang lumang sapatos. May bibilhin lang po ako sa bayan para sa bata. Hindi na niya binanggit kung saan talaga siya pupunta. Tahimik siyang nagtuloy sa isang palengke sa kabilang bayan, kung saan halos walang nakakakilala sa kanya. Bitbit niya sa kanyang lumang bag ang isang kwintas, manipis, ngunit yari sa ginto, at may ukit ng punso at mga dahon na tila sining ng kalikasan mismo. Tila ito nilikha ng engkanto, isang bagay na hindi mo mahahanap sa kahit anong pawnshop o jewelry store. Pagdating sa isang lumang tindahan ng alahas sa gilid ng palengke, binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang pulseras. Ibinigay niya ito sa alahera, isang matandang babae na may salamin, at ang kanyang mata ay nanlaki, at hindi kumukurap sa pagkakakita sa alahas. Tila antigang-antigo ito, bulong ng matanda habang marahang hinahaplos ang alahas. Saan niyo po ito nakuha? Pamana po, maikling sabi ni Lando. Tinitigan ito ng matanda at marahang hinaplos. Napakaganda nito, ngayon lang ako nakakita ng ganito, bulalas niya, halos hindi makapaniwala. Ngunit hindi na sumagot si Lando. Tiningnan lamang niya ang babae, at sa mga mata niya ay tila nagsasabi, hindi ko ito ipinagmamalaki. Kailangan ko lang mailigtas ang anak ko.
Tahimik niyang tinanggap ang pera. Walang tawad, walang palitan ng pangalan. Lumabas siyang bitbit ang kanyang bag na ngayon may bagong laman, hindi na ginto, kundi mga bagay na tunay niyang pinahahalagahan. Unang-unang binili ni Lando ang mga gamot na inireseta ng doktor, antibiotic, paracetamol, at mga bitamina. Sumunod ang mga pagkain ngayon lang niya nabili sa buong buhay niya, ilang lata ng gatas, karne, itlog, sariwang gulay, at mga prutas, mansanas, saging, dalanghita. Hindi pa doon nagtapos. Binilhan din niya si Ligaya ng bagong kama. Isinabay niya ang isang malambot na kumot, ilang pares ng damit, at mga laruan, isang kabayong tela na may sinulid na buhol para sa buntot, at isang kahoy na manika. Para sa bahay, bumili siya ng bagong palanggana, kalan, tadyang para sa bubong, at ilang pinggan. Hindi marangya, ngunit maayos. Praktikal, para lang sa disenteng tahanan, at hindi palasyo. At sa buong oras na iyon, hindi siya nagtanong ng presyo. Hindi siya tumatawad. Para bang bawat piso ay hindi kayang tumbasan ng halaga ng buhay ng anak. Bitbit ang mga bayong, kahon, at sako ng mga gamit, umuwi si Lando habang nagsisimula ng dumilim ang langit. Habang binabaybay ang landas paakyat sa baryo, may naririnig siyang huni ng ibon at pagaspas ng dahon, tila sinasabayan siya. Hindi niya ramdam ang pagod. At sa bawat hakbang, inuulit ng kanyang puso ang isang dasal na walang tunog. Salamat po, hindi ko ito kalilimutan. Sa pagbalik sa bahay, agad niyang niluto ang sopas na may itlog at gulay. Sa bawat kutsara ng mainit na sabaw, hinihipan niya ito bago isubo sa anak. Kaunti lang, anak, para sa lakas mo. Tay, mainit po, bulong ni Ligaya, mahina ang tinig ngunit buhay ang mga mata. Oo, dahan-dahan lang tayo. Sa bawat paghaplos sa noo ng anak, sa bawat gabing siya'y gising habang lahat ay natutulog na, may isang panalangin siyang inuulit. Panginoon, o sino man kayo na nagbigay sa akin nito, salamat. Huwag lang po ninyo siyang kunin. Isang mahamog na umaga, habang siya'y nagpapakulo ng tubig, narinig niya ang kaluskos sa likod. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Ligaya, hawak ang tabo ng tubig. Namumutla pa rin, ngunit may sigla na ang kilos. Tay, gutom po ako, anya, marahang nakangiti. At doon, napaupo si Lando. Tila bumulwak ang lahat ng kinikimkim na pagod at takot sa kanyang mga mata. Lumapit siya't niyakap ang anak ng mahigpit. Walang salita ang sapat. Salamat, kahit di kita makita, alam kong nandyan ka. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy, ang duwendeng si Urinay, ang espiritu ng kagubatan, o ang Diyos ng kanyang katahimikan. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang presensya ng isang dakilang kabutihan. Ilang araw matapos bumuti ang lagay ni Ligaya, nagtungo si Lando sa tindahan ni Aling Doria, ang matandang albularyo sa baryo. Bibili lamang sana siya ng dahon ng sambong at dilaw na luya, para sa kalmadong pagtulog ni Ligaya. Ngunit hindi niya inaasahan ang mapanuring tingin ng matanda. Lando, bungad ni Aling Doria habang tinatalupan ang luya, ang katahimikan mo'y may dalang tanong. Parang may bagay kang hindi may bulalas. Hindi sumagot si Lando. Tumango si Aling Doria. Tumigil siya sa ginagawa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Lando. Minsan, ang gubat ay nagbibigay. Pero hindi ito libre. Bawat biyaya mula sa kalikasan ay may kaukulang kabayaran. Hindi laging salapi, minsan, pagkatao ang hinihingi. Lumingon si Lando sa paligid. Wala namang ibang tao, pero may bigat ang katahimikan. Hindi ko po hiniling, pero may dumating. At ginamit ko po sa tama, sagot niya, halos pabulong. Kaya mo bang panatilihin ang kabutihan kahit dumami ang iyong kayamanan? Hindi na siya sumagot, tumango lang siya. Kung ganun, sabi ni Aling Doria, kung talagang galing sa kalikasan ang biyaya mo, huwag mong kalimutang ibalik ang utang mo rito. Sa mga puno, sa hangin, sa lupa. Mula noon, tuwing matatapos si Lando sa paggawa ng uling, palihim na magdadala si Lando ng pagkain sa gubat, kaning lamig, prutas, tinapay, at ilang bulaklak. Inilalagay niya ito sa gilid ng punso na minsan niyang nasira. Wala siyang sinasambit na dasal ng malakas. Sa halip, tahimik siyang lumuluhod, itinataas ang ulo sa mga punong tila nakikinig. Maraming salamat po sa biyaya kahit hindi ko po ito hiningi. Hindi ko po ito makakalimutan. Sa bawat alay, tila gumagaan ang kanyang dibdib.
Sa bawat pag-uwi ni Lando mula sa gubat, dala-dala niya ang mga bagong sakong uling. Ngunit sa loob ng mga ito ay hindi na basta uling. May gintong kwintas na nakatago sa pagitan ng mga itim na piraso. May perlas na tila sumibol sa abo. May hiyas na kasing ningning ng araw na bagong sikat. Ang mga uling, tila simpleng itim na bahagi ng kahoy, ay nagiging mga alahas kapag isinasako niya ng may malinis na puso. Hindi niya kailanman hinanap ang mahika. Hindi niya ito inaabangan. Sa katunayan, mas madalas pa siyang nagtataka kung bakit siya karapat-dapat. Ngunit sa bawat pag-alay, tila binubuksan ng kagubatan ang sarili nitong puso, tahimik, ngunit bukas, misteryoso, ngunit makatarungan. Nang makarecover si Ligaya, nagsimula nang lumapit ang ilang batang kapitbahay kay Lando. Tinanong siya kung paano gumawa ng uling, paano pumili ng kahoy, paano mag-ani sa gubat nang hindi nananakit. Hindi siya nagmayabang na marunong. Hindi siya nagturo para purihin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito ang kabayaran, ang pagtuturo, ang pagbabahagi, ang pag-iingat sa kalikasan. Tuwing hapon, dinadala niya ang mga bata sa gilid ng kagubatan. Doon sila nag-aaral kung paanong ang patay na sanga ang siyang dapat gamitin, hindi ang buhay na puno. Ipinapakita niya kung paano magpaalam sa lupa bago magputol ng kahoy, at kung paano mag-alay ng pagkain sa mga lugar na may punso. Hindi tayo may-ari ng gubat, sabi niya minsan habang hawak ang isang piraso ng uling. Hinihiram lang natin ito, at ang bawat hiram, kailangang isauli ng buo. Si Ligaya, ngayon ay malusog at mapagmasid, ay laging nasa tabi niya. Nagdadala ito ng maliit na notebook, at doon niya iginuguhit ang mga puno, hayop, at mga punso na tila kinakausap ng hangin. At sa kanyang puso, si Lando ay hindi na basta mag-uuling. Siya na ngayon ay tagapangalaga, hindi ng ginto, hindi ng lihim, kundi ng balanse, ng buhay sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Hindi niya kailanman ipinaalam kung ano ang laman ng kanyang sako. Sapagkat para sa kanya, ang tunay na alahas ay hindi ang kinang ng ginto, kundi ang liwanag sa mata ng kanyang anak, at ang payapang pagtanggap ng kagubatan. Sa isang baryong halos hindi nadadaanan ng jeep, mas mabilis pa sa hangin ang balita, at higit pang mabilis kung may bahid ng himala. Si Lando, may bagong kama raw, bulalas ng isang ginang habang naglalaba. May gatas at karne sila araw-araw, dagdag ng isa habang nag-aayos ng gulay. Yung anak niyang si Ligaya, nakabistida na may berda, kulay rosas pa, singit ng isang binatilyong naglalako ng pandesal. Ngunit ang pinakamatinding bulong ay ito. Pati bahay nila, parang inayos na. Di na tagpi-tagpi ang bubong. Sa ilalim ng punong mangga kung saan tambayan ng matatandang lalaki, sa harap ng tindahan ni Aling Celia, at sa mga umagang umaalingaw ang chismis kaysa tilaok ng manok, doon nagsimulang magsalubong ang mga kuro-kuro. Imposibleng galing lang sa uling ang perang yun, sabi ng isa habang nakasandal sa bangko. Baka may natuklasan siyang ginto sa gubat, hula ng isa, sabay nguso sa kabundukan. O baka may natutunang dasal mula sa mga espiritu, pabirong sambit ng pinakamatanda, pero may alinlangan ng titig. Ngunit si Lando, sa kabila ng mga bulungan at mga matang sumusunod sa bawat kilos niya, ay nanatiling tahimik. Hindi siya sumasagot, hindi siya nagpapaliwanag, hindi rin siya tumatanggi. Sa halip, araw-araw ay matyaga siyang nagtatrabaho, nagpuputol ng patay na sanga, nagtuturo sa mga bata kung paanong galangin ang kagubatan, at sa hapon, nag-iiwan ng pagkain at panalangin sa gilid ng punso. Para sa kanya, ang katahimikan ay hindi pagtakas, kundi panalangin na hindi kailangan ng salita. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, may isang lalaking hindi marunong manahimik, si Mang Toto, dating tag-abayan, negosyante, may-ari ng ilang tindahan at ilang sakong yabang. Minsan siyang nalugi dahil sa maling puhunan, at simula noon, naging mapait ang kanyang dila at puso. Para sa kanya, ang lahat ng yaman ay dapat sinusunggaban. At ang bawat tahimik na tao ay pinaghihinalaang may tinatago. Si Lando, dating mag-uuling lang yan, sabi niya sa mga tauhan niya habang nagbibilang ng bayong ng bigas. Ngayon, parang biglang naging may-ari ng ginto. Hindi ako naniniwala sa tsamba. Ilang gabi, si Mang Toto ay palihim na nagmasid. Sa ilalim ng anino ng mga puno, pinapanood niya si Lando, paano ito dumadaan sa gubat, paano ito nag-iiwan ng alay, paano ito lumuluhod sa tabi ng punso.
Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Kung may mahi ka sa punso, ako rin dapat meron, bulong niya sa sarili. Ako ang mas karapat-dapat, ako ang mas matalino, ako ang mas may kailangan. Madaling araw, walang buwan. Tanging ang liwanag ng bitbit na lampara ni Mang Toto ang nagsilbing tanglaw sa kanyang landas. Dumiretso siya sa gubat, sa bahaging alam niyang sagrado. Nakita niya ang isa pang punso, mas maliit kaysa sa nakita ni Lando noon, ngunit may parehong anyo, makinis ang bato, maingat ang tanim, may ukit ng mga sagradong simbolo. Walang pag-aalinlangan, inihakbang niya ang paa niya dito. At dinuraan ang lupa. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nyo, sabay hampas ng pala sa gilid ng punso. Nabiyak ito. Sa isang iglap, lumakas ang hangin. Ang mga dahon sa paligid ay tila nanigas, at ang hangin ay naging makapal, halos hindi na makahinga si Mang Toto. Napaluhod siya sa biglaang lamig na bumalot sa paligid. At mula sa anino ng mga ugat, lumitaw si Urinay. Matayog ang tingin ni Urinay, bagaman hindi mas mataas sa tuhod ni Mang Toto. Ang kanyang balat ay tila abo ng sinusunog na punso, at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng berde at pilak. Sino kang sumira sa tahanan ng walang sala? Anang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Ako si Mang Toto, sagot ng lalaki, bagaman nanginginig. Karapatan kong malaman ang tinatago ng kagubatang ito. Kung may biyaya ka para sa iba, dapat meron din ako. Lumakad si Urinay ng paikot. Ang gubat ay hindi palengke. Ang biyaya ay hindi produkto. Ang mahika ay hindi ipinagkakaloob sa mga pusong makasarili. Ako'y may mas malaking pamilya. Mas maraming gastos. Ako'y negosyante, sigaw ni Mang Toto. Kung kaya ni Lando, kaya ko rin. Tumigil si Urinay sa harap niya. Hindi mo kailanman makukuha ang kayamanang galing sa dalisay, kung ang puso mo'y puno ng uod ng kasakiman. Biglang umihip ang malamig na hangin, malakas at parang may dalang babala. Napapikit si Mang Toto sa ginaw, at sa isang iglap, namatay ang kanyang lampara. Kumislot ang dilim, parang may humigop sa liwanag. Paglingon niya sa punso, hindi na ito basta basag, tila winasak mula sa loob. Ang mga putik at ugat ay nagkadurog-durog, at sa gitna ng pagkawasak, may kung anong pilit na nagtatago, o pilit na pinalalaya. Tahimik, mas tahimik pa sa gabi pagkatapos ng bagyo. Isang uri ng katahimikang may dalang paninigas ng laman, at paglalim ng hininga. At doon, sa pagitan ng mga pintig ng puso niya, narinig niya ito, isang bagay na hindi tunog, kundi pakiramdam. Ang unti-unting pagputol ng koneksyon. Hindi lang sa pagitan niya at ng kagubatan, kundi sa mismong biyaya nito. Parang pinigtas ang isang hibla ng buhay, na noon pa man ay nag-uugnay sa kanila. Ang kagubatan ay hindi lang nanahimik, tila tumalikod. Kinabukasan, si Lando ay muling nag-uling. Nagdala siya ng alay. Lumuhod siya sa punso. Humawak sa sako, at sa pagbubukas. Uling pa rin. Walang ginto, walang hiyas. Napakunot ang noo ni Lando. Tiningnan niya ang langit, ang mga punong kahoy, ang lupa. Kinuha niya ang isa pang sako, pareho rin. Puro itim. Walang liwanag. Sa sumunod na araw, sinubukan niya ulit. Ganon pa rin. At sa panaginip niya ng gabing iyon, narinig niya ang tinig ni Urinay. Hindi ikaw ang isinumpa, Lando. Ngunit pati ikaw ay naapektuhan. Bakit po? Tanong niya sa dilim. Ginawa ko naman po ang lahat. At nagpasalamat ako. Ang kagubatan ay isang katawan. Kapag may sugat ito, kahit inosente ay nakakaramdam ng sakit. Pagkagising niya, tila may bigat sa hangin. Tila may lamat sa ugnayan nila ng gubat. Walang salita, walang galit. Hindi nagreklamo si Lando. Hindi siya nagtaka. Hindi rin siya naghinala. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain, nagturo sa mga bata, nagtanim ng halaman, nagluto para kay ligaya. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kailangang ayusin. Pagbalik ni Lando sa gubat, ang gubat ay tila hindi na ang parehong gubat. Tahimik ito, oo, ngunit hindi na ang dating uri ng katahimikan na tila nakikinig. Ngayon, ito'y katahimikan ng paglayo, katahimikan ng isang kaibigang nasaktan. Nakatungo si Lando habang tinatahak ang makitid na daan papasok sa sagradong bahagi. Wala siyang dalang palakol, wala siyang uling. Ang tanging dala niya ay pasensya, takot, at taos-pusong hingi ng tawad. Sa bawat hakbang, parang may bumubulong sa hangin, mga salitang hindi niya marinig, ngunit daman niya sa balat,
sa dibdib, sa leeg. Pagdating niya sa harap ng punso, umupo siya sa tabi nito, hindi siya agad lumuhod. Sa halip, siya ay napayuko. Nanatili siyang nakatitig sa lupa, habang pinipigil ang pagtulo ng luha. Urinay, marahang sambit niya. Kung naririnig mo pa ako. Walang sumagot, tanging ihip ng malamig na hangin sa pagitan ng mga puno. Hindi ko po alam kung anong pagkakamali ko. Pero kung may kasalanan akong hindi ko alam, humihingi po ako ng tawad. Lumipas ang ilang saglit bago lumitaw ang anyo ni Urinay, mula sa likod ng anino ng mga ugat. Mas madilim ang balat niya ngayon. Ang mga mata niya ay hindi galit, ngunit malamig, tulad ng ilog sa madaling araw. Hindi ikaw ang dahilan ng pagputol ng biyaya, wika ni Urinay. Ngunit ikaw ang siyang huling nakatanggap nito. May ibang lumabag sa batas ng kagubatan. Ngunit sa bawat pagkakasala ng tao, ang kalikasan ay napipilitang magtago. Tumingala si Lando, basang-basa ang mga mata. Ano po ang kailangan kong gawin? Tahimik si Urinay saglit, bago siya lumapit sa harap ni Lando, na nakaluhod sa paanan ng punso, walang dalang anuman kundi ang sarili niyang panalangin. Kung nais mong maibalik ang tiwala ng kagubatan, wika ni Urinay, malamig ngunit malinaw, isuko mo ang lahat ng natitira mong kayamanan. Napakurap si Lando, sandaling natigilan. Nasa bahay niya ang mga alahas, nakatago sa ilalim ng kama, ang huling patak ng kanilang seguridad. Mga alahas na kung nanaisin niya, ay sapat upang gawing komportable ang kanilang pamumuhay, sa loob ng maraming taon. Hindi siya agad sumagot. Sa kanyang isip, tila nabuksan ng isang larawan, si Ligaya, nakatayo sa ilalim ng araw, masayang tumatawa habang hinahabol ang isang paru-paro. At malusog. Ngunit kasunod noon ay dumating ang imahe ng kagubatan, ang punso, ang mga ugat, ang mga alay, at ang katahimikan ng mundong minsan niyang binasag. Tumingala siya kay Urinay at tumango. Babalik po ako, mahinang sabi niya. At isusuko ko ang lahat. Pag-uwi ni Lando, gabi na. Ang liwanag ng bumbilya sa kanilang bahay ay tila mas maputla kaysa dati. Tahimik siyang naupo sa harap ng sako. Pinagmasdan niya ang laman nito, mga alahas na tila naglalaman ng lihim na liwanag, ginto na parang hinugot sa araw, at mga batong hiyas na tila may buhay. Sa isip niya, ay boses ng pag-aalinlangan. Paano kung muling magkasakit si Ligaya? Paano kung dumating ang tagtuyot? Paano kung ito na ang huli? Ngunit habang minamasdan niya ang anak, na mahimbing sa pagkakatulog, yakap ang kabayong tela, isang damdaming mas malakas kaysa sa takot ang bumalot sa kanya, pasasalamat. At kasunod noon, damaloy ang panata, mabigat, malinaw, at hindi na mababawi. Bago pa sumikat ang araw, muling bumalik si Lando sa gubat. Ngayong dala na niya ang sako, mas mabigat ito sa kanyang balikat, hindi dahil sa bigat ng laman, kundi dahil sa bigat ng desisyong dala nito. Wala roon si Urinay, ngunit hindi na siya naghahanap. Alam niyang naroroon ito, sa lupa, sa hangin, sa liwanag ng mga dahon. Dahan-dahan niyang binuksan ang sako. Isa-isa niyang inilabas ang mga alahas. Hindi niya ito isinaboy. Hindi niya ito iniwan ng basta-basta. Isa-isa niyang inilapag sa paanan ng punso, maingat, parang sanggol na iniaalay, sa isang pamilyang hindi na niya kailanman muling masisilayan. Isusuko ko po, anya, marahan ngunit buo. Dahil hindi ko po ito tinanggap para yumaman. Tinanggap ko po ito para mabuhay ang anak ko. Ngayon, buhay siya. At sapat na po iyon sa akin. Kung ito po ang kailangan, kunin niyo na po. Muli, maraming salamat po. Matapos niyang ilagay ang huli, nanatili siyang nakaluhod. Ngunit, walang tugon. Walang liwanag, walang usok, walang bulong. Si Urinay ay hindi na rin nagpakita. Tanging katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, hindi niya naramdaman ang takot. Sa halip, may kakaibang gaan, parang inalisan siya ng bigat sa dibdib, na matagal nang naroon. Hindi niya alam kung pinatawad siya. Hindi rin niya alam kung babalik pa ang biyaya. Ngunit sa unang pagkakataon, huminga siya ng malalim, at ang hanging dumaan sa kanyang ilong ay sariwa, malamig, at may halimuyak ng damong bagong sibol. Bitbit ang walang lamang sako, lumakad pa uwi si Lando. Hindi siya tumingin pabalik, hindi niya kailangan ng sagot. Ang mahalagay na ibalik niya ang dapat ibalik, at ngayon, kung may darating man ulit, alam niyang hindi ito dahil sa kanyang hiling, kundi dahil ang apoy sa kanyang puso ay hindi sinunog ng kasakiman, kundi pinanday ng kabutihan.
Kinaumagahan, matapos isuko ni Lando ang huling sako ng alahas, nagising siya sa isang kakaibang katahimikan. Wala ang huni ng mga ibon. Wala ang hangin. Wala si Urinay. At higit sa lahat, wala ang alingasngas ng mahika. Pero hindi basta katahimikan lang yun. Ito'y may bigat, may lalim. Tila ipinaparamdam sa kanya ng paligid na may naganap, hindi bilang kapalit, kundi bilang tugon. Paglabas niya ng bahay, napahinto siya. Sa gitna ng kanyang bakuran, sa mismong lugar kung saan dati putikan at tambak ng kahoy, nakatayo ang isang pugon, gawa sa pinong bato, may ukit ng punso, at mga dahon. Ang disenyo nito'y parang ipininta ng hangin at oras. Lumapit siya, dahan-dahan. Parang lalaking natagpuan muli ang isang bagay na matagal nang nawala. Mainit ito sa palad, pero hindi nakakapaso. Ang loob ay may apoy, naglalagablab, subalit walang usok. Tila may buhay, at humihinga. Tay, marahang tawag ni Ligaya, lumabas mula sa loob ng bahay, may dalang tabo ng tubig. Ano po yan? Hindi siya agad sumagot, ang kanyang mga matay basa, hindi sa lungkot, kundi sa kaligayahan. Biyaya, isang salita, buo at may bigat. Hindi nagtagal, sinubukan ni Lando gamitin ang mahiwagang pugon. Sa unang paglalagay pa lamang ng kahoy, agad niyang napansin ang kakaibang katangian ng uling na lumabas mula rito, mas magaan, mas itim ang pagkakabaga, at hindi basta natitibag kahit mabasa. Kapag ginamit ito sa pagluluto, ang apoy ay hindi mabangis, kundi banayad, at tila ginagabayan ng sariling talino. Sinubukan niyang gamitin ang uling para sa simpleng lutong bahay, kaning may tuyo, sinabawang gulay, at lugaw. Sa bawat putahe, ramdam niya ang kakaibang init, pantay, hindi basta nauupos, at may halimuyak na hindi niya maipaliwanag. Nag-imbak siya ng ilang sako ng uling at dinala ito sa kalapit na baryo. Sa simula, kakaunti lang ang bumili, karaniwang mga nag-iihaw, nagtitinda ng barbecue at lechon manok sa kanto. Ngunit nang sumapit ang sumunod na linggo, bigla ang pagdagsa ng mga mamimili. Mang Lando, grabe tong uling mo, wika ng isang matandang tindero habang inaayos ang mga tusok ng karne. Mas matagal ang baga, at hindi ko na kailangang magdagdag ng kahoy kada oras. Ang barbecue ko, pantay ang luto. Malambot, malasa, parang niluto sa langit. Ako rin, sabat ng isang ginang mula sa bayan. Yung lechon manok ko, dati binababaran ko pa ng maraming rekado. Pero ngayon, kahit simpleng asin at bawang lang, pag niluto sa uling nyo, nagiging mas mabango, mas malinamnam. Ang daming bumili kahapon, pati taga-bayan dumayo. Dahil sa dami ng papuri, lalong dumami ang umorder. Mula sa 5 sako, naging 10, 20, hanggang sa hindi na niya mahabol ang dami ng kahilingan. Ang mga bisikletang may kariton, ang mga kabayong may karga, pati mga tricycle mula sa kabayanan, lahat ay dumadayo sa kanyang bakuran. May dumating pang isang tindera ng bibingka mula sa kabilang bundok, humihingi kahit isang supot lang. Ang sabi nito, para po ito sa pista. Kasi kapag ginamit ko tong uling nyo, alam kong lalabas ang lasa. Ngunit higit pa sa kita o pangalan, isang bagay ang lumalim, tiwala. Tiwala ng mga tao na si Lando ay hindi nagtatago ng yaman, kundi nagbabahagi ng biyaya. Sa mata ng mga tao, ang kanyang uling ay hindi lamang panggatong kundi paalala, na ang apoy, sa kamay ng marunong magpakumbaba, ay hindi kailanman naging panira. Sa halip, ito'y naging ilaw, init, at tahanan. Patunay na ang biyaya ay dumarating sa pusong bukas tumanggap, at handang magbigay. At mula sa uling, lumaganap ang init, hindi lamang sa kalan, kundi sa puso ng buong komunidad. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa pugon. Ngunit sa halip na ipagyabang, ginawa ni Lando itong bukas sa lahat, walang bakod, walang lihim, walang bayad. Ang apoy ay para sa lahat. Sa likod ng kanyang tahanan, itinayo niya ang isang payak ngunit makabuluhang espasyo na tinawag nilang munting puok gawaan, isang bukas na silungan na ang bubong ay yari sa kawayan at pawid, nakatayo sa gitna ng maalikabok na lupa. Sa ilalim nito'y naroon ang ilang lamesang kahoy na may mga gasgas ng panahon, at mga sako ng tuyot maayos na kahoy, na ginamit sa unang pagliyab ng pag-asa. Sa lugar na iyon nagsimula ang tahimik ngunit mabisang revolusyon, hindi sa sigaw o armas, kundi sa pawis, tiyaga, at pananampalataya.
Dumating ang mga kabataan upang matuto ng wastong pangunguha ng kahoy, hindi basta pinuputol, kundi pinipili, hindi kinukuha ang lahat, kundi tinitirhan ang kagubatan ng panibagong buhay. Sumunod ang mga ina, dala ang sariling mga rekado at lutuan. Ginamit nila ang pugon para magluto ng mga pagkaing ibinebenta sa palengke, suman, bibingka, tinapa, at nilutong pang-agahan. Pati ang mga matatanda ay lumapit. May mga dating nangingibang bayan, may retirado, may nawalan ng hanap buhay, ngunit dito, muling nabigyan ng layunin. At si Ligaya, ngayoy ganap ng malusog, matatag, at may ningning sa mga mata, ay naging katuwang ng kanyang ama sa bagong pag-asa. Bitbit ang kanyang notebook na puno ng drawing, mga punso't punong kahoy, dahon na may anino ng engkantada, at mga nilalang ng kalikasan, na hinugot mula sa kanyang imahinasyon. Sa lilim ng matandang mangga, nagturo siya sa mga bata, ang kanyang tinig ay tila hangin ng umaga. Ang apoy ay hindi laging kaaway. Kapag ginamit ng tama, ito'y nagiging tahanan, ilaw, at ginto ng buhay. At doon, sa pagitan ng mga lapis at kulay, natutong gumuhit ang mga bata, ng mga punong may ngiti, ng mga ibong hindi kailanman ikinulong, at ng mga bundok na may pangalan, may alaala. Sa kanilang mga likhang sining, nabuhay muli ang lupa, hindi bilang larangan ng takot, kundi bilang hardin ng pag-asa. Isang hapon habang naghuhugas ng kaldero si Lando sa tabi ng pugon, may lumapit na pamilyar na mukha. Si Mang Toto, payat na, tila lalo pang tumanda. Wala na ang dating tikas, ang balikat ay bagsak, ang hakbang ay mabagal. Sa kanyang mga mata, naroon ang bigat ng pagsisisi na matagal ng kinikimkim, parang aninong ayaw lumisan. Pasensya na, Lando, anya, halos pabulong, halos hindi makatingin. Wala akong nakuha, ni isang alahas. Pero ngayon, alam ko na. Hindi pala ito tungkol sa ginto. Hindi rin sa pagod o gutom, kundi sa punso, sa kasalanang matagal ko nang tinatago. Huminto siya saglit, at sa kanyang tinig ay naroon ang basag na loob. Ako ang sumira sa punso sa gubat. Ako ang dahilan kung bakit nagalit si Urinay. Hindi ko na kayang itama ang lahat. Pero kung may paraan pa, kahit kapirasong pag-asa. Tahimik si Lando. Walang sermon. Walang galit. Marahan niyang tinapik ang balikat ni Mang Toto. Hindi upang konsensyahin, kundi upang hawakan sa pagbalik ng kanyang dangal. Inabot niya ang isang mangkok ng lugaw, mainit pa, bagong hango mula sa pugon. Ang amoy nito'y sing-init ng liwanag na unti-unting bumabalik sa paligid. Mainit pa yan, sabi ni Lando, banayad ang tinig. Kahit simpleng lugaw, basta't niluto sa tamang apoy, kayang buhayin ang loob, kahit basag na. At sa init ng apoy na pinagsaluhan nila, nagsimula ang paghilom, hindi sa pamamagitan ng pagkalimot, kundi sa pagtanggap ng pagkakamali. Sa simpleng pugon sa likod bahay, umusbong ang isang komunidad, na hindi lang marunong gumawa ng uling, kundi marunong ding magmahal, magturo, at magpatawad. Isang gabi, habang ang pugon ay mahinhing naglalagablab sa likuran, natulog si Lando nang may katahimikan sa dibdib. Sa kanyang panaginip, naglakad siya sa gitna ng kagubatan, wala ang dating bigat, wala ring takot. Puro liwanag ng buwan, at hangin na tila musika. Mula sa lilim ng mga ugat, muling lumitaw si Urinay. Hindi na madilim ang anyo niya. Ang kanyang balat ay tila gawa sa pinaghalong lupa at bituin. Ang mga mata niya ay malalim ngunit mapagkalinga. Ang kayamanan mo ay hindi galing sa alahas, wika ni Urinay, kundi sa apoy na hinubog ng iyong kabutihan. Lumapit siya kay Lando at iniabot ang isang maliit na bato ng uling, itim, ngunit sa gitna'y may gintong ugat. Itong uling na ito, paliwanag niya, ay tanda ng iyong katapatan. Hindi ito para ibenta, kundi para alalahanin kung paano naging liwanag ang itim, at naging apoy ang puso. Nagising si Lando kinabukasan na may kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Nasa gilid ng kanyang kama ang batong uling na may gintong ugat, tunay, mabigat, at mainit-init pa sa palad. Sa likod ng bahay, patuloy na naglalagablab ang pugon, at sa paligid nito, nabubuhay ang pag-asa. At sa puso ng bawat ginagawa niya, naroon ang paniniwala. Sa mga mata ng iba, ang uling ay dumi. Ngunit sa puso ng marunong magpasalamat, ito'y binhing naglalaman ng apoy, apoy na hindi sumusunog ng pagkatao, kundi nag-aalab ng pag-asa.
Ang liwanag nito ay hindi sigaw, kundi bulong ng kabutihang tumatagal.